Nagbukas ang pelikula sa Sabado ika-21 ng Hunyo taong 1941 sa parke ng lungsod ng Brest. Ipinakilala sa atin ang 15 taong gulang na musikero na nagngangalang Sasha Akimov, na naglilingkod sa 333rd Rifle Regiment ng Red Army sa Brest Fortress. Namumuhay si Sasha kasama ang nakatatandang kapatid na lalaki, si Andrei, matapos pumanaw ang kanilang mga magulang sa digmaang sibil ng Espanya. Malaki ang paghanga niya sa babae na nagngangalang Anya, na anak ni Teniente Andrei Kishevetov. Ang eksena ay lumipat sa istasyon ng tren ng Brest, kung saan ang karamihan sa mga residente ay makikitang nagmamadaling sumakay sa mga tren upang umalis. Lumalabas na may kumakalat na balita na ang lungsod ay malapit ng atakihin ng mga hukbong Nazi ng Alemanya. Dumating din sa istasyon ang komisar na nagngangalang Yefim Fomin, ngunit natuklasan niya na hindi niya may hahatid ang kanyang pamilya sa Brest dahil sa kakulangan ng tiket sa tren. Samantala, ang isa pang opisyal na nagngangalang Gavrilev ay nakikipag-usap sa opisyal ng NKVD Special Department Lieutenant Weinstein, na nagpapahayag ng kanyang pag-aalala tungkol sa kahandaan ng mga depensa ng kuta sakaling may dumating na pag-atake. Binanggit niya na kapag sinalakay sila ng mga Aleman, sila ay maiipit at hindi na makakalabas sa kuta. Bukod dito, ang mga sundalo sa kuta ay humigit kumulang 8,000 katao, kabilang ang mga asawa at mga anak, kaya magiging mahirap na ilikas sila. Gayunpaman, hindi sineryoso ni Weinstein ang bagay na ito, na naging sanhi ng galit ni Gavrilev, kaya lumabas na lang siya. Nang maglaon, sa kalagitnaan ng gabi, libu-libong Alemanyang Nazi ang pumuslit sa istasyon ng tren sa Brest sa pamamagitan ng pagbabalat kayo na Soviet Union Army. Bilang unang hakbang ng kanilang plano, pinutol nila ang supply ng kuryente at tubig bago nagsimulang palibutan ng kuta. Sa oras na 3:58 AM, sinimulan ng puwersang Aleman ang kanilang pagsalakay sa Unyong Sobyet. Ang kuta ay nakaranas ng matinding pambobomba gamit ang kanya ng Aleman at sasakyang panghimpapawid, na ikinamatay ng maraming sundalo at sibilyan ng Sobyet. Ang hindi inaasahang pag-atake na ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga sibilyan, na nag-udyok sa kanila na tumakbo para sa kanilang buhay. Ang mga gusali ay sunod-sunod na nawasak, na nagdulot ng matinding kaguluhan. Pagsapit ng 6:30 AM, nagsimulang kumilos ang hukbong Aleman patungo sa kuta, hinuli at pinatay ang mga tauhan ng ospital at mga pasyente. Dahil sa takot, sinubukan ng mga sibilyan na lumabas ng kuta sa pamamagitan ng North Gate, ngunit pinagbabaril din sila. Pagkatapos ay pinangasiwaan ni Fomin ang hukbo para depensahan ang paligid ng Colne Gate at pinapwesto ang mga sundalo sa kanilang posisyon sa mga bintana. Inutusan niya ang hukbo na huwag hayaang makatawid sa tulay ang mga kaaway na sundalo sa harap ng kuta. Kasabay nito, inorganisa ni Gavrilev ang ibang hukbo para depensahan ang paligid ng silangang bahagi ng kuta bilang tugon sa hindi inaasahan at mapangwasak na pag-atake. Sa ibang lugar, ang mga gwardya sa hangganan ng NKVD ay kumilos sa ilalim ng utos ni Teniente Kishevetov upang itaboy ang mga Aleman na sumasalakay sa kuta. Sa kabila ng kawalan ng bala, inutusan niya ang kanyang hukbo na salakayin ang mga kaaway gamit ang kanilang mga ginawang armas. Pagkatapos ng matinding labanan, sa kalaunan ay naitaboy ni Kishevetov at ng kanyang mga sundalo ang pangkat ng mga sundalong Aleman. Gayunpaman, sa proseso, ang ilan sa kanilang mga tauhan ay napatay. Sa kabilang banda, isang undercover na sundalong Aleman ang nagpanggap na isang tenyente at lumapit kay Weinstein sa pagtatangkang sirain ang depensa ng 132nd Independent NKVD Convoy Battalion Barracks. Inutusan niya si Weinstein na hatiin ang mga sundalo nito sa maliliit na grupo at iwanan ang kuta. Gayunpaman, ang pagbabalat kayo ay hindi gumana ng maayos nang matuklasan ni Weinstein ang katotohanan dahil sa pagkakaiba ng mga disenyo ng sapatos. Ang mga bota ng Soviet Union Army ay may mga bilog na spike, habang ang mga bota ng Alemanya ay may mga parisukat na spike. Napagtanto ang panlilinlang, mabilis na kumilos si Weinstein, binaril hanggang mamatay ang undercover na sundalo. Sa Colne Gate, napansin ni Fomin ang mga sundalong Aleman na tumatawid sa tulay kasama ang mga hostage na sibilyan. Sa isang mabilis na pagkilos, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na hintayin ang kanyang senyales at pagkatapos ay lumakad sa labas, na nagkukunwaring sumuko. Habang nakikipagnegosasyon sa mga Aleman, biglang inutusan ni Fomin ang mga hostage na dumapa, pagkatapos ay nagpaputok ang kanyang mga sundalo, nagawang linlangin ang mga kaaway at nailigtas ang mga sibilyan. Kasunod nito, inutusan niya ang isa sa kanyang mga sundalo na magmaneho papunta sa lungsod upang alertuhan ang punong tanggapan.
Lumabas ang sundalo ngunit laking gulat niya nang matuklasan ang maraming bangkay ng mga sundalong Sobyet pati na rin ang mga sibilyan sa Northern Gate, dahilan upang siya ay umatras. Bumalik siya kay Foreman at nagulat na hindi na madaanan ang North Gate. Hindi nagtagal, isang tangke ng militar ng Aleman ang pumasok sa parehong gate, na brutal na dinurog ang lahat ng mga bangkay. Kasabay nito, maraming iba pang tangke ng militar ang pumasok din sa Eastern Gate. Nang makita ito, agad na inutusan ni Gavrilev ang kanyang hukbo upang maghanda gamit ang mga improvised na armas at pumunta sa kanilang mga posisyon. Habang papalapit ang mga kalaban, biglang tinamaan ng kanyan ang isa sa mga tangke ng Aleman. Lumingon-lingon si Gavrilev at napansin niya na si Andrei at isa pang sundalo ay nagpapaputok ng 45mm anti-tank gun sa kanilang pinakamahusay na bilis para ibagsak ang tangke ng kaaway. Gayunpaman, ang pagsisikap nila ay hindi nagtagal dahil hindi nagtagal ay nahanap sila ng isa sa mga tangke at pinasabog sila na nagresulta sa kanilang kamatayan. Pagkatapos nito, binigay ni Gavrilev ang go signal sa kanyang mga sundalo na nag-udyok sa kanilang lahat na ilunsad ang kanilang pag-atake. Ang mga hukbo ng Unyong Sobyet ay buong tapang na nakipaglaban, at sa kalaunan ay nagawa nilang puksain ang mga sundalong Aleman. Sa pagtatapos ng ika-22 ng Hunyo, ang hukbo ng Sobyet ay nahati sa grupo, isang puwersa sa ilalim ni Foreman para sa pagdepensa sa Koln Gate, ang pangalawang puwersa ay sa ilalim ni Gavrilev na dinidepensahan ang silangang bahagi, habang dinidepensahan ni Kishevetov ang 9th Frontier Outpost, kasama ang isang grupo ng mga sibilyan, at hawak ni Weinstein ang barracks ng 132nd NKVD Battalion. Nang sumunod na umaga, nag-anunsyo ang mga sundalong Aleman para sa mga residente na nag-iwan sa kanila ng dalawang pagpipilian, isuko ang kanilang mga sarili o mamatay sa umuulan na bala. Si Sasha, na buhay pa, ay hindi naniniwala sa mga salita ng Aleman at tumungo sa hukbo ni Teniente Kishevetov sa isang gusali. Pagkatapos ay tinanong ng bata si Kishevetov tungkol kay Anya dahil huling nakita niya itong tumatakbo patungo sa kanyang ama. Nang nanatiling tahimik ang tenyente, gumawa ng matapang na desisyon si Sasha na suungin ang panganib para hanapin siya. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakita niya ang isang grupo ng hukbo ni Foreman na ini-interrogate ang isang sundalong Aleman. Inihayag ng bihag na sundalo na ang lungsod ng Minsk, na siyang pangunahing sentro ng depensa ng Unyong Sobyet, ay nawasak na. Gayunpaman, hindi naniniwala si Foreman sa kanya dahil kumpiyansa siya na ang mga sundalo ng Unyong Sobyet ay hindi matatalo ng ganun kadali. Makalipas ang ilang sandali, nakitang lumilipad sa kalangitan ang I-16 Soviet fighter aircraft ng 123rd Fighter Aviation Regiment na nagbigay ng pag-asa sa naghihirap na mga sundalo. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, ang sasakyang panghimpapawid ay binaril ng mga eroplano ng kaaway. Ang tanging magandang bagay ay nagawa ng piloto na makalapag ng ligtas sa pamamagitan ng parachute. Nang makita ito, agad na pinuntahan siya ng hukbo ni Foreman at dinala siya sa ligtas na lugar. Pagkatapos ay tinanong siya ni Foreman tungkol sa sitwasyon sa punong tanggapan at ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang backup. Bilang tugon, ang piloto ay sumagot na ang lahat ng kanilang base ay nawasak at ang mga lungsod ay sinakop ng mga Alemanyang Nazi. Bilang resulta, ang lahat ng mga nakaligtas ay umatras patungo sa Minsk. Ang mapait na balitang ito ay sumira sa pag-asa ng mga sundalo na napagtanto na kailangan nilang labanan ang mga nananalakay na Aleman nang walang anumang tulong mula sa punong tanggapan. Bukod sa kanilang paghihirap, ang mga residente ay nahaharap sa matinding kakulangan sa pagkain at tubig na naglagay sa kanila sa matinding desperasyon. Pagsapit ng ika-24 ng Hunyo, gumawa si Foreman ng matigas na desisyon na lumabas sa kuta bagaman kailangan nilang harapin ang napakaraming armadong hukbong Aleman. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na isulat ang plano sa piraso ng papel at pagkatapos ay kailangan itong ipasa sa ibang grupo upang lahat sila ay kumilos ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, ang mga hukbong Aleman ay naglunsad ng isa pang pag-atake sa grupo ni Foreman na nag-udyok sa mga sundalo na gumanti kaagad. Bago sumali sa labanan, inutusan ni Foreman ang dalawa sa kanyang mga sundalo na ipasa ang mensahe sa isa pang grupo. Nang marinig ito, nagboluntaryo din si Sasha na sumali sa misyon ng paghahatid, ngunit tinanggihan ng commander ang kanyang kahilingan. Anuman, ang batang lalaki, na may napakataas na diwa ng nasyonalismo, ay nagpasya na maisakatuparan ang misyon. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, inilunsad ng Alemanyang Nazi ang kanilang sumunod na pagsalakay sa kuta, na nagresulta sa pagsabog ng mas maraming gusali.
Ang mga sundalong nakatalagang maghatid ng mensahe ay nagtamo ng matinding pinsala sa pag-ataking ito. Bilang resulta, si Sasha, na kahit papaano ay nakaligtas sa mga pagsabog, ang tanging pag-asa ngayon. Habang papunta ang bata sa kabilang grupo, hindi inaasahang nakita niya si Anya, na ngayon ay nanghihina na. Sa kabila ng kanilang kagalakan sa muling pagkikita, ipinaliwanag ni Sasha na hindi niya ito maaaring isama sa kanya ngayon. Gayunpaman, nangako siyang babalikan siya pagkatapos may hatid ang mahalagang mensahe. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, nakita niya ang 132nd Battalion na ganap na nalupig kasama ang walang buhay na katawan ni Weinstein. Sa kabila ng malungkot na sitwasyon, ang batang lalaki ay nanatiling maingat at mahinahon at sa huli ay nagtagumpay sa paghahatid ng mensahe kina Kishevetov at Gavrilev. Nang gabing iyon, pagkatapos makatanggap ng signal ng flare gun mula kay Foman, lahat ng tatlong natitirang grupo ay umalis mula sa kani-kanilang mga lugar para sa pag-atake. Gayunpaman, ang kanilang plano ay hindi naging tulad ng inaasahan dahil sinimulan ng mga Aleman ang pagbaril sa lahat ng mga sundalo na nagresulta sa isang masaker. Matapos magdusa sa malaking pagkawala ng mga sundalo, ang mga hukbo ng Unyong Sobyet ay napilitang umatras sa kanilang mga pinagtataguan. Sa pagsikat ng araw, nakita natin ang isang malungkot na tanawin, ang buong kuta ay puno ng mga bangkay. Napagtanto na hindi nila mapagtatagumpayan ang mga sundalong Aleman, inutusan ni Kishevetov ang mga nakaligtas na sibilyan, kabilang ang kanyang asawa at anak na babae, na lisanin ang kuta sa panahon ng ceasefire. Ang kanyang asawa na si Katya ay tumanggi na umalis nang wala siya, ngunit kinumbinsi siya ni Kishevetov na bilang asawa ng sundalo, responsibilidad niyang pangunahan ang iba pang mga sibilyan. Ang mag-asawa ay nagbahagi ng emosyonal na yakap sa huling pagkakataon bago naghiwalay ng landas. Kasabay nito, dinala ni Sasha si Anya upang sumama sa mga sibilyan. Nang makitang buhay pa ang kanyang anak, tumakbo si Kishevetov papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay inutusan niya sina Sasha at Anya na sumama sa grupo ng mga sibilyan. Nag-alinlangan si Sasha, binanggit ang kanyang responsibilidad para sa bansa, ngunit ipinagkatiwala sa kanya ng tenyente ang responsibilidad na pangalagaan si Anya. Matapos makalabas ng kuta ang lahat ng mga sibilyan, ang mga sundalong Aleman ay naghulog ng 2 toneladang bomba upang wasakin ang buong lugar. Kasunod nito, sinimulan nilang suriin ang bawat sulok ng kuta, na pinupuksa ang mga nakaligtas na nagtatago. Ang mga hukbo na dumidepensa sa Colm Gate ay napilitang sumuko, at si Foman ay agad na pinatay ng firing squad ng Alemanya. Sa kabilang banda, inutusan ni Gavrilev ang kanyang natitirang mga tauhan na subukang lumabas ng isa-isa, habang siya ay nananatili sa likuran. Dahil dito, siya ay hinuli bilang isang bilanggo ng digmaan at brutal na pinahirapan. Samantala, si Kishevetov ay nasugatan at ang kanyang mga tauhan na nakaligtas ay nagawang muling magsama-sama sa barracks. Hindi nagtagal, bumalik si Sasha upang salubungin sila doon. Sinabi niya na nagawa niyang tumakas sa grupo ng mga sibilyan at narito siya upang tuparin ang kanyang tungkulin. Bilang tugon, binigay sa kanya ni Kishevetov ang regimental colors at hiniling sa kanya na alalahanin ang katotohanan tungkol sa mga tagapagtanggol. Sa pamamagitan nito, inutusan ng tenyente ang kanyang mga nakaligtas na sundalo na umalis, habang siya ay nanatili at kumuha ng machine gun upang i-cover sila. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang breakout ay nagpapatunay na walang saysay at ang natitirang mga tagapagtanggol, kabilang si Kishevetov, ay napatay. Ang tanging nakatakas ay si Sasha. Sa huli, ang kuta ng Brest ay nahulog sa kamay ng mga Alemanyang Nazi. Lumipas ang eksena sa ilang dekada, at nakita natin ang matandang Sasha na nagbibigay pugay sa alaala ng Brest Fortress, kasama ang kanyang apo. Nagtatapos ang pelikula habang inaalala niya ang mga magagandang araw at ang mga alaala ng buhay bago kinuha ng mga Nazi ang lahat. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.